maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot. Sa ating regular na broadcasters forum, brought to you by the Liga ng mga broadcasters sa Pilipinas. At again, nandiyo po lang, ay nagpapasalamat kami sa inyong presensya dahil sa kahit na napaka-busy ang lahat, meron kayo panahon para dumalo sa ating regular na broadcasters forum. Dalawa po ang ating mabisita ngayong umaga. Unang-una, unahin ko na ang sabi nila ladies first, si Ma'am Louie Sebastian, ang AVP for Media Affairs Department ng SSS. Kasi ang SSS katapos naman ng kanilang anniversary celebration ng kanilang pagiging senior. 60 years old na sila. Ang SSS, nakagaya ko. 60 years old din. At marami silang mga maganda mga proyekto na natapos, mga programa. At marami pa mga programa na kanilang inihandang para sa ating mga kababayan. Sa ating mga kapatid sa Broadcasters Forum, kapatid mo natin si Ma'am Louie Sebastian. Ma'am Louie, good morning and congratulations muna sa SSS sa anniversary celebration ninyo ng inyong pagiging senior citizen. Mabuting araw po sa kanilang lahat. Lakay, maraming salamat for the invitation. Tuloy-tuloy pa rin po ang anibersaryo ng SSS ngayong September is our anniversary month. Sabi nga, di ba, ang 60 is the age of retirement. Pero meron naman rin nagsasabi, di ba, life begins at 60. Pero for SSS, alam naman natin, hindi pwede pong magretiro ang SSS. Kaya, masaya naman namin ibinabalita yan. Malusog, malakas ang pananalapi ng SSS sa ngayon. Kaya sigurado naman ang inyong mga benepisyo na maibibigay pa rin po ng SSS that it has been doing for the past 60 years as well. Siguro kung napasa ko sa SSS ngayon, sa lobby nila, doon yung nakahilera mga testimonials ng mga naging miyembro ng SSS, mga benepisyo, kung paano nabihiyaan sila ng iba't ibang mga programa ng SSS. Kung ako, sa dami ng mga anak ko, na pinag-aaral ko sa kolehiyo, malaking tulong sa akin ng SSS. No? Kaya ang tawag sa akin ng Beth Suralbo ano na kaya? Dito ka naman, magre-renew ka na naman? Sa utang. Para may pandagdag sa tuition fee. At, ibinabalita ko rin sa inyo, masaya binabalita ko rin sa inyo na ako retirado na. At hindi magtatagal, tatanggapin ko na yung lump sum ko. At sometime later, mag-pension na rin ako. Di ba? Sarap na maging miyembro ng SSS. Okay? So, Ma'am Louie, bigyan mo kami ng mga major accomplishments ng SSS sa paggunita ninyo ng inyong nagka-aral na pong anibersaryo. Kinuwenta namin yung benepisyo at inilaki ng membership ng SSS for the past 60 years. So, dun sa aming pagbalungkat ng kasaysayan ng SSS, nakapagbigay na tayo ng about 1.45 trillion in terms of benefits sa ating mga members. Nagsimula tayo with about 200,000 members noong 1957. Sa ngayon, nandun na po tayo sa 35 million members. So, lupaki na yung mula sa isang opisina nung araw, mayroon na po tayo mga 300 offices, local and international. So, lumaki na po ang inyong SSS. Actually, lagi natin ine-emphasize, no? Ang SSS po ay hindi yan talaga pera ng gobyerno, Pera po iyan ng mga membro. So, di po ba kaya kayo po, pera po ninyo yan in terms of pag naghulog ka dyan, mayroon ka na siguradong benepisyo. Yung sinasabi natin, 6 in 1. Sa SSS po, kapag naghuhulog kayo ng tuloy-tuloy, 6 na benepisyo po talaga yung inyong pakikinabangan. Kahit po isang hulog lamang, wag naman, ikaw ay mamatay, di ba? Meron na po agad na funeral benefit under the SSS. So, marami tayong mga yung pong paglago ng SSS, sa totoo lang, iyan naman po ay tulungan ng ating employer, ng ating labor,
meron din tayong public sector representative pagdating po sa SSS. So, yan po tulungan. Kumbaga, kami pong mga empleyado, management lang po kami, administrador lamang po kami ng inyong pera. And we're very proud also na in the past 60 years, ang SSS po ay hindi po umasa kailanman sa gobyerno for any subsidy. Ever since yung pong pera na ipinapasok niyo po sa SSS, yan po ay napapalago, kaya pa naman po natutugunan yung mga benepisyo mula noon pang 60 years ago hanggang ngayon. Ma'am Louie, congratulations sa inyo mga binabanggit, no? Pero bakit laging may lumulutaw na tanong na tungkol sa liquidity ng SSS? Sinasabing hanggang ganito lang ang nagtitira pang buhay ng SSS. Pakiliwanag na yung issue na yan. Ako. Ang mandato po ng SSS, number one, is to provide meaningful benefits. So, siguruhin na ang ating pong mga membro at pensyonado ay tatanggap ng benepisyo na naaayon sa kanila. Pangalawa po niyan is to ensure the financial viability of the fund. Meaning, dapat po yung mga makikinabang ng benepisyo ngayon, pakikinabangan din po iyan ng mga susunod na henerasyon ng mga membro ng SSS. So, kung yung nagbabayad po ngayon, dapat masisiguro makaka-pension po yan in the future. So, tayo po, by international standards, ang sinasabi po dyan sa mga pag-aaral, kailangan ang isang pension fund tatagal ng hanggang 70 years. Pag po sinabi, yun ang tinataguran nila yun sa insurance na perpetuity sa pension fund. You're 60 years old this year. Yes. Dapat po ang lifespan ng isang pension fund ideally ay mayroong 70 years. Meaning, kaya po niyang tustusan yung mga pangangailangan ng membro nito at pensionado sa loob ng 70 years. Okay, yun po yung ideal. Pwede rin naman sa atin ngayon, ang binabantayan natin gusto, generational. May sinasabi po tayong intergenerational subsidy. Ang SSS po, intergenerational subsidy, meaning, kayong mga pensyonado sa ngayon, ang nagtutusto sa inyo, yung henerasyon na nauna sa inyo. So, halimbawa po, dapat isang henerasyon lang ang tutulong sa pag-finance ng inyong pensyon. Pag sinabi natin isang henerasyon, about 30 years. 30 years po daw ang isang henerasyon. So, dapat ganon. Pero ang mangyayari po, ang nangyayari, kaya lagi na pag-uusapan, yung haba ng buhay ng pondo, baka, so yung pangamba ng iba, baka yung pati pondo na nakalaan sa susunod na yung pangalawang henerasyon, kasi yung unang henerasyon dapat sa inyo yun, yung pangalawang henerasyon, baka nakakain na rin yung kanilang inihuhulog para pondohan yung sobrang malaking demand for benefits nung current na nagpe-pension. So, yun lamang po yun. Kaya po, ang lagi natin binabantayan, yung sinasabing actuarial life or lifespan of the fund. So, ang lagi po dyan natin na, kaya binabantayan po lagi yan, na kapag may benepisyong ibinigay, ano po ang magiging impact niyan doon sa mga benepisyo ng mga susunod na makikinabang dapat sa benepisyo po ng SSS. Yun po yan. Ang buhay ng SSS, laging nasa membro at ang counterpart ng mga employer, di ba? At malaking bagay ang papel dito ng mga employer kasi sa kanila nakasalali din ang counterpart na kontribusyon ng mga empleyado. Alam po, ang isa sa mga kampanya ng ating Pangulo Digo ngayon, bagong administrasyon ay hanapin yung mga delinquent, no? Sa BIR, may kampanya sila. Sa SSS, alam ko, meron nila yung kampanya para matukoy kung sino yung mga delinquente, yung mga employer, no? Napansin ko, hindi yata ganong napapublika ngayon kung sino-sino mga delinquente, yung mga employer. Kaya halimbawa ni Dr. George Joel Mendez. Pagkatapos niya wala na, no? Para malaman ng mga kababayan na talagang SSS business. Lalo na yung mga mamluwi, yung mga general, mga colonel, na may-ari ng mga security agencies, nag-iiyakan ng mga security guards na hindi
mahulugan yung kanilang mga SSS contributions. And take to karamihan sa mga may-ari ng mga security agencies na yan, kung hindi retired, active na pulis o kaya militar. Ano po pwede natin may sagot dyan? Actually po, ni-launch natin yung Run After Contribution Evaders. Dito pong January. RAISE. Yung pong RAISE tinatawag natin, meron po yung tatlong component. Dalawa po yan, dalawang component. Yung una po dyan, yung Operation TOCAM. Ito po yung version ng SSS na TOCAM. TOCAM. Meaning po, ito po yung talagang, yung may mga warrant of arrest. Ito ay, kasi kailangan meron siyang desisyon ng korte. So, hindi po kami po pwedeng basta manghuli. Kaya katulong namin dito yung Philippine National Police. Sa datos po natin, meron na po tayong 46 employer convictions. Ito po na yung mga desisyonan ng korte. Meron po diyang mga collectible amount na about 52 million. So, sa ngayon po, I'm sure yung iba po nakasama na sa amin dito, nagsimula kami ng may mga nakulong na dahil po sa kanilang SSS delinquency. Sinimulan po namin yung programa na yan noong January. Ang maganda naman po na isang naging resulta doon dahil tinutulungan kami ng media dun sa pag-publicize po nitong, kasi dati pa naman na may ginagawang paghuli sa kanila. Pero iba po pala yung epekto kapag yung media ay kasama mo na at nababalita na yan ang consequence o yan, makukulong kayo talaga pag kayo ay hindi pinagbabayad ng SSS. Iba yung mensahe kapag kasama po. So may mga sumasama na pong media dun sa mga operation TOCAM namin against delinquent employers. Tumaas po yung collection namin by 11%. Noong pong, itong first semester, tumaas po talaga yung compared to the same period last year. Dahil nga po dito sa ating operation TOCAM na yan. At totoo ka doon, Lakay, medyo naglaylo tayo ng konti kasi ang dami pong lumapit sa aming employer. Mayroong binigay sa amin initially na list. Ito pong sinasabi ko sa inyo na 46 employer convictions. Everyday ho yan, nagbabago dahil merong employer na lumalapit to settle their delinquency. May it be, kasi po, sa SSS, pwede po kayong makipag-settle ng inyong delinquency. Babayaran niyo po muna yung buong principal amount, pero yung pong penalty ay kailangan, pwede niyo yung i-amortize. Pwede pong monthly amortization o pwede pong dasyon pago. Kaya meron tayo mga properties na kuha mula sa dasyon pago. So, pero ito pong employer delinquency, isa po ito sa mga priority trust ng ating pong current administration. Yun nga yung kailangan din kasi nandun hanggang sa taas ng komisyon, yung iyong suporta. So yung komisyon natin, composed of employers, labor, at saka general public, todo yung suporta nila dito sa Run After Contribution Evaders, i-announce ko mamaya na kayo, meron kaming gagawin na naman na panibagong operasyon. Isa po kasi, una yung Oplan TOCAM version ng SSS against delinquent employers. Ang pangalawa po dyan, yung ating pong mapping. Meron po tayong tinatawag na coverage mapping. Nakita po kasi ng aming operations, marami sa mga, mga shopping malls na maliliit, yung mga yung una namin ginawa ng ganito ay yung Green Hills Shopping Center. Nandun naman din po yung mga media. There are about 700 stalls na mapa ng ating SSS yan. At karamihan dyan ay hindi nagbabayad nga. Hindi nila ipinagbabayad yung mga tindera nila. So ilan po yun? Napakarami po yun. Yes. So ang ginagawa po dun sa mapping natin, sa coverage mapping natin is nilalagyan po sila ng show cause order, and then yung pong show cause order dapat within 15 days, they should go to SSS para hindi sila pa-file ng kaso. So may mga ganun pong, may mga due process din po kasi kailangan tayong gawin. Hindi tayo po pwedeng basta mahuhuli na lang din. So, dyan po sa aspeto na yan, lagi naman nating katulong ang Philippine National Police. Pero tama ka din doon, Lakay, yung minention mo, ang security agencies, isa yan sa pinaka-problematic namin na areas. Kaya nga po, katulong din namin dyan, ang sabi sa amin ng Philippine National Police, magkakaroon din kami ng partnership dyan soon
na sa kanila kasi nagre-renew eh. Yung lisensya, security, parang accreditation. So, ang usapan, kapag ka hindi malinaw, o pag hindi sila nagbabayad ng SSS, hindi rin mare-renew yung kanilang permiso para mag-operate ng kanilang security agency. So, nandun tayo sa mga estadong ganung usapan. Si Joel Corazio naging bahagi ng SSS. Oo. At ano po ang nagawa ng SSS kay Joel Corazio? Si Sir Joel po ay nag-retire under the SSS program. Siya po ay pensyonado ng GSIS at SSS po. Kaya po yun, yung mga naiwan niya din, makikinabang din po yun sa pensyon sa SSS. Lalo po, alam ko may mga dependent children po si Sir Joel. Pati po yun ay meron po sila makukuhang dependence pension under SSS po. Iba pa po yun sa GSIS dahil Sentay sa is. sentay sa is. Maring delinquent ang kulang ako ng pagbabayan. 6-6. Supposed to be dapat 6-8. Nagpe-pension na ako. Opo. Pero hindi ko naasikaso. Opo. Sa ngayon, hindi ko talaga naasikaso. Opo. Pero alam ko, pagka namatay ako, magkakakulo. Ako lang rinawin, ano ang dapat kong gawin? Kung hindi po kayo nakabuo ng 120 contributions para po kayo ay makakuha ng monthly pension, actually ngayon po ay pwede kayong pumunta sa SSS mag-apply for lump sum retirement. So may makukuha po kayo kung meron po kayong inihulog ng araw, hindi nyo man po nabuo yung 120 months, meron po kayong makukuha dahil may inihulog po kayo eh. So makukuha po ninyo. Mapapasalawa po, bayad ako ng more than 120 days. Para sa akin, o bayad 120 months. Sorry, 120 months. Oo. Ang problema ko, nag-umpisa ako magtrabaho 1973. Pagtingin ko, nawala radyo record ko kung saan nagkumpleto ako, kung kasama yung strike, aranet ko sa mga pinupit ko. Parang yung connection na yun, nawala. Nag-umpisa ako sa pagiging isang student. 1970 pa lang, naghuhulog na po talaga ako. Pero yung record na yun, from 1970 to 1977, parang yun yung nawala record sa akin. Particular, sir, special case. Kailangan natin ng special, mag-usap po tayo sa opisina kasi meron naman po kasi mga provisions nung pong nagkaroon ng charter amendment ang SSS, nung pong 1997, meron pong mga years na ang tawag nila deemed paid. Basta po, titingnan natin, for example, yung inyong date of coverage. So, sa records management namin, kung ano po yung talagang date of coverage nyo in terms of your employer. So, meron pong mga ganun na kailangan tingnan in terms of your data. Ngayon, kung halimbawa po talaga, wala po talagang ipinagbayad, hindi natin matrace and all na ipinagbayad kayo o hindi. The fact na naghulog po kayo at some point with SSS, kayo po ay qualified for a benefit. If I recall, qualified ako sa loan noon, hindi ko rin kinuha yung loan. Opo. Ibig sabihin, updated talaga ako ang babayan. Kung nakapag-loan po kayo, Hindi ibig sabihin po. ko kinuha. Opo. Pero alam ko, approved. Kung sakasakali pong ganun, ibig sabihin, may hulog po kayo talaga with Yan, SSS. pera eh. Ma'am, paano nyo humahabol yung dati kong kumpanya na hindi mo nagtulog? Ngayon, nagsara na daw sila o nagpalit ng pangalan. Ang hinahabol po ng SSS, number one, sir, mas maganda kung kayo po ay magbibigay sa akin ng sinumpaang salaysay. Nag-submit na po kayo and all. 13. Opo. Ganito po, ang hinahabol po ng SSS ay hindi yung pong kumpanya, yung pong may-ari ng kumpanya. Kaya po, sa proseso po ng litigation ng ating mga employers, yan po, kinukuha ang pangalan doon po sa Securities Exchange Commission. Kasi nakarehistro naman po, kung yan po ay corporate or partnership, kung hindi naman po nasa DTI po yung kanilang datos. Malaki po bang kumpanya yan? Kung malaki po kumpanya, sigurado SEC yan. Recruitment agency, di ba? Korporasyon po yan. Opo, nakakulik sila sa mga Tama po. And then, yung recruitment na ito, marami pong korporasyon na binibigyan ng mga employer. Korporasyon po yan kapag ganyan. Kapag po ganyang korporasyon, ang hahabulin po dyan, yung pong mga nakalista as owner and board of directors. Kaya kapag nanguhuli ang SSS, hindi lang isang tao eh. Karamihan yan, ilang tao. Sample po, yung pong una-una po namin na nakulong this year, he was an owner of a publishing company. Ito naman po, nasa dyaryo naman to, nandyaryo naman po ito, si Mr. Kaluwa. Siya po, sarado na po yung kanyang kumpanya nung time na hinuli siya ng SSS
10 years po kasi yon na hindi nagbayad. So, yun po yung sinasabi ko na kahit na po nagsara yan, kapag po yan ay may kaso, talagang nangangailangan ng panahon kasi po, alam niyo naman po, hindi naman lang yan SSS, hanggang regional trial court yan eh. Dependent din kami sa ating mga huwes kung paano yung kanilang pagdinig ng mga kaso. So, inaabot din ng matagal na panahon. Pero yun nga po, katulad yung sa kaso nung ano rin yun, 2000 pa rin po yung kaso na yun. Pero nagprogreso po. Ma'am, saan po namin ipapulap mga ganyang sitwasyon? Opo. Sa amin po, meron po kami tinatawag ng Member Relations Department. Sa branches po, meron din kami. We have 178 branches nationwide. Meron na po tayong template. Meron na po tayong template ng sinumpaang salaysay. Kung kayo po ay irereklamo po ninyo yung inyong employer. Mag-a-attach lamang po kayo ng proof of your employment. Po ay pwedeng ID, pwedeng kontrata, basta po payslip, maganda po kung may payslip. Pero yung iba kasi nawawala na eh, kaya kahit ID pwede. Kami naman po, ang hahanapin yan, yung sa records namin, yung inyong E4. Kasi ang bawat empleyado po, ang bawat employer, sinasubmit din nila yung listahan ng kanilang mga empleyado. Ngayon po, meron din naman talagang hindi nagsasabit na lang ng ganon. So, ang magiging batayan po talaga ng paghabol namin sa employer, yung inyo pong report. Ngayon, meron din po kasi mga kaso, naiintindihan din naman namin yon na takot yung mga employee na mag-report, lalo na kung nandun pa sila sa kumpanyang kanilang inireklamo. Meron po kasi sa SSS na policy on anonymity. Meaning, pwede niyo pong i-report sa amin yan, ang magte-take over na dyan, yung account officer namin. Meron po kasi kami mga tinatawag na account officer. Ang bawat kumpanya po, meron silang area. Sa ngayon, aminado kami, ang isang account officer namin has to handle 1,100 companies. So talagang aminado rin kami na dapat madagdagan sila. Kasi, paano mong iikutan yung 1,000 companies din, samantalang there are only 365 days a year. Yung katulad po ng kaso ninyo, halimbawa, sir, titingnan yan lahat, payslip, payroll, kontrata, ganun po yung pagbubusisi sa mga employer records. Kasi iba pa yun eh, ibang kaso yung no records at all, iba pa yung kaso na hindi mo pinagbayad ng SSS yung iyong mga employers, or if at all, meron pang kaso po na hindi pinagbayad ng loan. Kumbaga, kinaltasan pero hindi pinagbayad sa SSS. So, yun po, ganon. Hanapin ko, sir, yung kaso mong particular, kung meron ka nang na-file, hanapin natin. Kasi po, sa SSS, kapag po na-file nyo, may 30 days po yan na proseso sa account officer at saka dun sa kumpanya na pupuntahan yan, sasabihin na, after 15 days, you have to show proof na pinagbayad mo, ganyan-ganyan. Kung hindi, inaakyat po yun sa legal. Last na. Yes. Kapag ang complainant po, ano po pinakamabisa? Isa lang ang complainant o mas marami? Mas maganda po kung mas marami. Pero parehas lang po yung... Yes. Mas maganda po. Bakit po? Okay. Ang gagawin po ng opisina dyan, hahanapin halimbawang records ng empleyado. Sasabihin mo, 100 kami dito empleyado eh. 100 kami dito empleyado, sasabihin mo yon. Kung halimbawa walang record ang kumpanya, dahil marami kayo nagsabi na 100 kaming empleyado rito, ang i-charge ng SSS sa employer na yon for 100 employees. But the problem is, paano namin i-allocate yung siningil namin dun sa employer kung hindi namin alam kung sino yung kanilang empleyado? Dahil in the first place, karaniwan, itong mga hindi nagbabayad ng SSS, binubura rin ang kanilang records ng empleyado. Diba? Nasingil ni SSS, pero saan namin ipopost na record? Kaya mahalaga po na yung employee tumutulong sa SSS in that regard. Para po kasama kayo sa computation, yung pong benepisyo ninyo. Meron pong nagpapatanong, siya po ay miyembro ng SSS. But the problem is, pangatlong family na po niya ang kasama niya ngayon. So sa ganito pong pagkakataon, kasi usually po, pag namamatay po ang isang SSS member, ang nagbe-benefit kadalasan yung first family. Sa ganitong pagkakataon na ang nag-aalaga sa kanya ay third family, ano daw po ba ang dapat gawin? Dito po,
tayo po ay tali ng batas. Sa SS law po, ang legal spouse ang primary beneficiary. Yan po ang nasusulat sa batas. Kaya yan po yung talaga ipapatupad ng SSS. Ngayon, unless, nakasulat din po sa batas, na unless yung pong legal spouse ay mag-asawa, makipag-live-in, o magkaroon ng anak sa isang relasyon, yun lamang po ang magdi-disqualify sa kanya sa benepisyo na bilang primary beneficiary ng SSS. Karaniwan naman po ang nagpapalibig doon sa namatay naming membro, tama ka doon, yung huling pamilya. Yung pong funeral benefit, kahit po sino na may hawak nung resibo na pinalibing yung aming membro, siya po ang makakakubra noon, siya po ang makakatanggap noon sa SSS. Yung kung sino ang magbibigay ng resibo na siya ang nagpalibing dun sa aming membro, Yung huli, kung sakaling siya ang magpapalibing. Kasi karaniwan ganun eh. Ang magpapalibing kung sino yung huling pamilya. magkano po yun? Di ba pwede hati-hatiin na lang yan? Tatlong family sila Tatlong eh. family, Sa usapang pamilya po yun. Okay. Ang pinag-usapan po natin batas ng SSS. Sa batas po ng SSS, kung sino po ang may hawak ng pong resibo ng pagpapalibing sa aming membro, eh siya po talaga ang makakatanggap ng ating funeral benefit. Anywhere from 20 to 40,000 pesos, depende po iyan sa halaga ng naihulog at taon ng paghuhulog ng SSS. Okay, another case po, nasa Opo. Amerika na po siya. Opo. Nagtrabaho po siya ng 50 years dito sa Pilipinas. 50. Opo. Tapos po, nung hinahanap na po niya yung kanyang SSS, wala ko kasing makatulong sa kanya, so sa akin po nagpatulong. Binerify ko po, hindi ko makita yung record dahil po yung kanyang company na wala na rin po. Sa ganitong pagkakataon, ano po yung magiging prueba para makakollect siya? Ganito. Pero Wala, fully paid po siya, overpaid, sabi niya. wala siyang record sa amin. Overpaid. Meron po. Meron kami. Pero yung sa company, wala daw. Kasi sa processing ng benefits ng Opo. SSS, ang pagbabasehan namin, yung record namin. Yun. Oo, yung record namin. So kung mayroon siyang record with us, yun ang magiging ating computation ng kanyang pension. So unless siya sa palagay niya doon sa number of contributions na nakatala sa SSS, sa palagay niya kulang yon dahil nakapagtrabaho siya sa alam niya na isang kumpanya, yun ang kailangan nating i-consolidate. At yun ang kailangan habulin mo yung employer. Otherwise, kung ano po yung nasa tala natin at siya ay amenable doon Hanggang sa doon lang po. doon po ang magiging basehan ng kanyang pension computation. Yan. Okay, number 1. Nasaan po ba siyang bansa? Kasi US po. meron tayong office sa San Francisco, California. So, po pwede, kung masyadong malayo po sa kanya yon, meron tayong email, meron tayong ofw.relations@sss.gov.ph. Yan pong email na yan para lamang yung particular sa ating mga OFWs and migrant residents who were SSS members and who would like to avail of their benefits right now. Yan po ang mag-a-arrange ng processing ng kanyang retirement. Kasi una kailangang establish, buhay pa siya. So yung proseso na ginagawa for members here, yung pong OFW group namin, they do it specially for cases na katulad. Yung OFW naman po, na dati po, nasa ibang bansa siya, nakakapaghulog po siya, pero nung umuwi ng Pilipinas, hindi na po nakakapaghulog kasi wala na pong regular income. So, ano po yung dapat gawin? Ang mawawala po lamang, hindi niya mababalikan na yung mga hindi niya nahulugan. So, the moment po na magkaroon po siya ng pagkakitaan ulit, balikan lamang po niya. So, tatakbo lang po uli yung kanyang kontribusyon. Yung kanya pong voluntary, voluntary. Hindi po nawawala yun. Hindi nawawala. Sa SSS po, once a member, always a member. Okay. Hindi po katulad ng privadong insurance policy na Opo. nagkakaroon ng expiration. Saan na sa edad? Yes. Yung pong sa kaso ni Sir Roland, kanina, wala rin pong prescription period ang final claim. Na parang, 70 years old na ako, hindi ko pa nakukuha yung aking SSS retirement. Pwede po yun. Wala pong lifespan. Kumbaga, walang prescription period, walang expiry. Meaning, ma'am, pag voluntary member ka po, pwede po bang bayaran yung mga hindi na bayaran? For OFWs mag-start po. from the start? For OFWs po, we allow 1-year payment. Nababayaran niya. Pwede yung backlog. Kung ano niya. Okay. Hindi po, yung pong Yung 1 year. lalakaran niya. Opo, Okay. allowed po yun. For OFWs lamang po. Opo. Pero po yung sa mga Ay, kung hindi na?
lalagpas yung buwan na yon na wala kayong hulog, pero kung mag-resume ka, tatakbo naman na yung leave. Pag nag-resume, ma'am, i-advance ng 5 years payment, pwede po ba yun? 5 years, oh, Advance payment. 1 year Oh, 1 pa, year hindi pa lang. nakahulog. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan maliksi. Di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw. Ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galaw-gaw. Kung tawagin siya